After 4 years, Thomas fucking Shelby is back, baby! Pag-usapan natin ang Peaky Blinders, The Immortal Man. Sabay nating sabihin ng by the order of the Peaky fucking Blinders. Honestly, tinry kong i-rewatch muna yung 6 seasons bago ko nga ito panoorin, but sadly, na-stuck ako sa season 2, and since gusto ko na nga talaga itong mapanood, nagtiwala na lang ako na maaalala ko pa yung mga huling nangyari. Feeling ko naman if napanood mo kahit kalahati or basta meron kang idea doon sa Shelby family and doon nga sa huling nangyari doon sa last season, then you're good to watch this na. Huwag lang yung wala kang alam at ola tapos papanoorin mo to ha, kasi mahirap yun eh, para ka naman tanga nun. Okay, ang tanong, maganda ba tong movie na to? Okay na, pwede na kahit papaano. Kumbaga itong 2 hours na movie na to, para lang tong direktang kadugtong na para siyang entire isang season lang na siniksik into one movie ng Peaky Blinders eh. Na nga lang, ginawa na lang talaga nila tong isang season kasi para mas nakilala pa natin itong si Duke and mas maayos pa nga siyang na-build up. Spoiler alert, aware naman ako na matetegi talaga si Thomas dito eh. Pero it would have been better if nagawa yun doon sa series rather than sa isang movie after 4 years. Kasi may time jump na and everything and basically, tinapos lang talaga nila yung Peaky Blinders na series and siguro, nagpaplano nga sila to create a spin-off or a sequel or prequel either kay Duke or ibang family characters naman. Sayang lang wala dito si Arthur kasi ang dami na nga niyang pinagdaanan doon sa kwento and siya talaga yung body-body ni Thomas eh. As far as I know kasi may pinagdadaanan nga yung actor nga ni Arthur so hindi talaga nga siya makakapag-commit nga dito sa may movie. So, I hope the best for him. I hope na makita ko pa siya sa ibang movies or series kasi magaling talaga siyang actor eh. Isipin mo yun nagawa niyang iconic si Arthur Shelby given na sobrang kupal nung karakter na yon. Personally, hindi ko nagustuhan na tinegi nga siya ni Thomas and sana nga humanap na lang sila ng ibang paraan to remove him nga from the story kasi alam mo yon, sayang yung lahat ng journey niya tapos ganun lang siya nategi. Lungkot din ako dito for Ada kasi ganun-ganun nga lang din siyang nategi, parang yung nangyari kay John. Ang bagal kasi ni Duke eh. Lungkot ako dito nang pinuntahan ni Thomas yung bangkay nga ni Ada doon sa ospital. Tapos pagkaalis niya, tsaka lang siya umiyak. Kasi nga alam mo yun, isa si Ada sa mga importante niyang kapatid eh. Don't want to be cliche, pero sana mas naging maganda lang talaga yung end for Ada. Kasi isa sa mga iconic family members ng Shelby eh. Tapos, ganun-ganun lang siyang nategi, parang respeto naman. Sana naging big deal or malaking factor nga sa story yung pagkawala nga ni Ada. Or sana, nakasurvive na nga lang siya kaysa nategi na lang siya ng ganun-ganun lang. Duke naman, I know na maraming may ayaw kay Barry Kogan, basta yun na yun. Tapos maraming ang nagbabash sa itsura niya. Pero acting-wise, you can't deny na ang galing niyang actor eh. Magkakaroon man ng sariling series itong si Duke, I would watch the hell out of it. Kasi magaling din talaga siyang actor and naipakita naman niya yun dito sa 2 hours na film lang. I don't know though kung mag-work na marami siyang fillers and botox tapos nakaset sa 1940s yung series. Pero yeah, let's see. Alanganin nga in terms of itsura pero given yung pinakita nga niya dito, ang laki ng potential ng karakter niya. So syempre dito naman tayo kay Thomas Shelby and kudos nga doon sa mga writers kasi kahit pinasok nga nila si Duke doon sa may story, si Thomas pa rin yung main character ng story at the end of the day eh. Even after 4 years, ramdam mo pa rin yung pagiging Thomas Shelby kay Cillian Murphy eh. Again, kudos for the writers na nasulat nga nilang story kasi nalagay nila yung the best valid reason para bumalik si Thomas sa dating buhay niya. Bumalik siya to save the business, the family, and syempre, to save and protect yung anak nga niya. Given na ang tagal din niyang nilid yung Peaky Blinders tapos ang dami rin niyang nagawang tama, tapos marami rin siyang nagawang mali, then he knows best kung paano patakbuhin nga yung Peaky Blinders. Ewan ko kung ako lang, pero since nasubaybayan ko nga to, may something lang talaga ako naramdaman nung naglalakad si Thomas Shelby or yung nakasakay pala siya doon sa kabayo, tapos tinitignan lang siya ng mga tao na parang sinasabi nila na, "He's back, bitches!" Angas din nung garrison scene, nung inawi nga siya nung isang sundalo na hindi nga siya nakilala, na alam mo yun, he's Thomas fucking Shelby, mate! I love po pala here about kay Thomas and Duke. Maganda yung contrast nila sa isa't isa. Ang sawa na nga sa mundo ng kriminalidad, tsaka mga gulo, at yung isa naman, nagsisimula pa lang and ine-enjoy nga yung gulong, tinatakbuhan nga ni Thomas. Ang nakapaglaban sa gera para sa bansa, kung saan nagka-PTSD pa nga siya dahil dito, samantalang yung isa naman, gusto namang kumampe sa mga kalaban na sisira sa bansa nila. Although I would admit, nakalimutan ko kung sino yung nanay ni Duke. Kasi akala ko si Grace tapos iniisip ko pa, sino ba nanay ni Duke? Tapos ayun, nasa final season pala siya
na nakalimutan ko lang. Ayun, to end it, what I love most about the ending is that finally, makakapagpahinga na nga si Thomas. Sabi nga niya, di ba? There's no rest for me in this life. Maybe on the next. Achieve nga niya yung lahat ng pwede niyang ma-achieve, naging mayaman siya, malalaking bahay, maraming pera, and at the end, naprotektahan pa nga niya yung anak niya and na-guide niya to the right direction, moving forward bilang leader nga ng Peaky Blinders. Gustuhan ko rin na ipakita nga nila na in-overcome nga ni Thomas yung fear nga niya sa mga kuweba para nga maligtas lang yung anak niya. What a very beautiful end nga for Thomas Shelby na hindi siya nagpaputok agad kasi para nga mas malaki yung chance ang mategi siya, tapos niligtas pa nga rin siya ni Duke. Sa dulo, si Duke din talaga yung nagpapahinga or tumapos nga sa buhay nga ni Thomas, signaling the moment as the growth for Duke bilang tao, bilang anak, and bilang leader ng Peaky fucking Blinders. Kung ako lang, pero tuwing sinasabi ko yun, ang nagagaya kong accent, yung kay Arthur Arthur Neri, siguro na'y wala. Sa akin siya yung may pinakamagandang accent tuwing sinasabi yun, yung pagkakasabi niya ng Peaky fucking Blinders. Yun lang, nag-enjoy naman ako dito sa movie kahit papaano. I mean, the story isn't that creative. Ang simple nga lang nung kwento na parang typical 1 or 2 episodes lang to ng Peaky Blinders. Parang siksik lang din talaga and fast-paced nga nung movie na sana nga, ginawa na lang nilang series Pero ewan ko kung hindi nila ginawa yun. Really wish it was more bigger, more creative, or something. Pero I think, well executed naman, kahit na pa 50-50 na yung movie. Para sa weakness ng movie na to, yung cliche villain nila, na sana it was a much more bigger villain na na-build up nga all throughout the seasons. Pero since movie nga to, may hirapan silang gawin yon. So understandable na eto lang talaga yung nakuha nating kalaban. Na rin pala na ipakita yung iba pa mga buhay na characters like sila Finn, sila Lizzie, or yung iba pa nga. Kasi gumawa na lang sila ng isa pang season di ba? Final season, season 7, tapos 10 episodes. Or 8, basta mas mahaba pa, alam mo yun? Kasi honestly, mas maganda pa rin talaga yung finale ng season 6 sa nakuha natin dito. Even though okay pa rin naman, pero mas iconic and mas maayos lang na build up yung sa ending ng season 6. Again, ang title ng movie ay Peaky Blinders, The Immortal Man, and ang torta rating ko for this film ay 7 out of 10.